Saka nakakita ng ganong klaseng witness. Di ba dapat nga yung witness hindi na masyado nagsasalita kung ano lang yung tinanong sa'yo. Or else, everything that you will say would be used against you. Di ba? Pero ito, yung witness, talagang ang yabang. Dahil doon sa kayabangan niya, nabuking siya, na wala pala siyang personal knowledge. Ibig sabihin, wala, chismoso ka lang. Hearsay lahat ng sinasabi mo, hearsay lahat ng mga pahayag mo, dahil wala kang personal knowledge. Salamat sa pagkain, Boss Banggag. Grabe, sobrang sarap talaga ng ebak ni Boss. Lalo mainit-init at sobrang bango ng amoy. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Senator Judge Raffy Tulfo is recognized for his interventions. You may proceed, sir, when you are ready. You have 2 minutes. Mr. Witness, kahapon naitanong ko sa inyo yung kaso ni Ronel Mas. Ngayon, tatanong ko sa inyo, pamilyar ho ba kayo sa kaso ni Ronald Kibuyen, Maria Catherine Seron, and Joe Mark Ebcay? Narinig ko po sila. Ano po yung pagkakarinig mo sa kaso? Sila po ay inaresto ng PNP, CIDG. Yung isa po sa, I think it's an Osamis dahil meron siyang nagsabi na patayin si dating Pangulong Duterte at nag-offer ng 100 million na reward. Yung naman pong ubayan sa Boracay ata, may offer din. I'm not mistaken, 150 million po yata na reward. So, itong tatlo po, sa pagkakalam niyo, ano mga trabaho nito? Yung isa po, construction worker, hindi ko po maalala yung isang. Yung isa ay unemployed college graduate. Ayun. So, the reason why I asked that, kasi tulad ni Ronel Mas, isang teacher, at itong tatlo, mga ordinary mamayan, i-compare natin dun sa ginawa ni VP Sara at saka ni Mayor Baste sa ating Pangulo, pagbabanta almost the same yung nangyari. So, kamay na bakal ang pinairal kapag mga ordinaryong mahirap na mamayan, ang pinapairal ninyo dyan sa law enforcement. Pero kapag makapangyarihan mga tao, you treat them with kids' gloves. Why is that? Alam mo, tinanong niya na to kahapon. Nagtataka lang ako bakit hindi siya malang tinuturuan ng abogado niya, no? Sorry to say, pasensya na kayo, abogado ni Senator Raffy. Pero, alam niyo ba na nakakapuntos lalo dyan yung, unless yun talagang gusto nyo palabasin, ha? Nakakapuntos lalo dyan yung defense. Explain ko sa inyo. Tuloy muna natin. Respectfully po, Your Honor, unang-una, I cannot speak to the behavior of the law enforcement at that time. But I agree with you na yung pag-aresto po sa kanila is warrantless arrest. That's the reason why na-dismiss po lahat ng kaso na yon. Yung sa ngayon naman po, yung mga pangyayari na ito, we go to the case build up and file a case. Katulad po nung nangyari kay Vice Presidente, meron pong nakapending ngayon na kaso. At kung ito po ay may file sa korte, that is the time that the court will issue a warrant of arrest. So meron po tayong prosesong sinusunod po. Mali nga yung pagka-aresto. Actually, warrantless arrest yung nangyari noon. Pero meron bang nag-utos why it was done by the law enforcement people at that time? And what's the difference between the law enforcement back then and the law enforcement people now? Well, I can only speak po for my bureau na NBI. We are making sure that we are following the process and the law. In any case, wala pong malaki o maliit na kaso. Ang tinitingnan po lagi natin dito ay ang ebidensya, ang batas at ang prosesong dapat pong sundin. Okay. I'll give you an example. Halimbawa, yung nangyari ngayon na pagbabanta sa ating Pangulo, nangyari noon sa panahon ni Pangulong Duterte at nagbanta si Leni Robredo. Halimbawa lang, of course, Leni Robredo would not do that kasi I know, wala sa karakter niya. Nagbanta si Leni Robredo kay Pangulong Duterte at matindi yung outburst niya at pagbabanta. At ganun din naggagawa ng follow-up ang kanyang anak. What would have happened? Sa tingin niyo ba, possible na merong gagawang pag-aresto si PRD tulad ng ginawang pag-aresto dun sa mga teachers, sa teacher, construction worker, at unemployed college graduate? Well, respectfully, it's calling for an opinion but siguro meron po akong pwedeng pagbasihan. Base na rin po sa inyong sinasabi na construction worker, teacher, inaresto dahil sa banta, posible po. May posibility. Alam mo, gusto ko ang sundutin to. Kung pwede lang sanang makisali yung mamamayan, no? Kasi ito ilang araw na dinidiin ni ni Raffy Tulfo. I'm trying to understand
Ano, bumabaligtad na ba si Rapi Tulfo? Ano na ba nangyayari sa kanya? Pero hindi niya ba nare-realize na sa pagsabi niyang ito, ang lumalabas, hindi magkalibel yung threat na ginawa ng mga nahuli at hinuli nung panahon ni Pangulong Duterte at yung panahon ngayon ni VP Sara Duterte. Kasi tama nga naman siya. Bakit yung mga maliliit na mamamayan hinuli pero yung pag si VP Sara Duterte ay hindi huhulihin? Tama yun, di ba? Kasi isa lang ang sagot dyan. The threat noong panahon ni Pangulong Duterte was real threat. The threat ngayon of VP Sara Duterte kuno, yung tinatawag nilang grave threat kuno, it's just an outburst of anger, out of anger, and not really a serious threat. Kaya hindi siya hinuhuli. In other words, hindi mapapatunayan sa korte na it is a grave threat of the Vice President. That's the only reason na bakit hindi hinuhuli si Vice President Sara Duterte. Na tulad na ginawa noon. Kasi noon talagang literal. Ano ba yung sinabi noon? Walang kondisyon. Ang sinabi noon, kung sino makakategi kay PRRD, bibigyan ko. Eh yun talaga ay talagang threat. Dito hindi. Patayin. Pag ako, pinatay. Oh. Ay, meron na akong nakahandang papatay sa kanila. Ito yung warning. Na huwag niyo akong papatayin. Dahil pag pinatay niyo ako, may yayari sa inyo. Di ba? Warning eh. Iba ang warning sa threat. Ang threat, talagang babantaan kita. Talagang sasabihin ko sa iyo, hoy, matibag, yari ka. Pag lumabas ka dyan, nandyan ako. At ikaw ay aking isi-selfie. Di ba? Yun ang tunay na threat. Pero ang hindi tunay na threat ay yung, pag ako namatay ha, yari kay sa akin. Kaya, yung sinasabi ni Rafi Tulfo ngayon, na sinabi niyang, paano kung nangyari ngayon yung ginawa ni Leni Robredo, kunwari si Leni Robredo ang gumawa nun sa Pangulong Duterte. At akala ko nga, sasagot nito, iba eh. Ang sagot niya, malamang, huli, hindi, dahil sa ganun yung personality. So, ibig sabihin, it is not according to legal terms, but because of personality of the President. Nakukuha nyo, ang na-establish dito ay hindi talaga tunay na threat yung kay VP Sara Duterte. Ewan ko kung nare-realize na Senator Rafi Tulfo yun. Ewan ko at ewan ko kung nasakyan din ito. Hindi na baka arestuhin po kaagad ang Vice Presidente noon. Thank you, Mr. Witness. Thank you, Senator Judge Rafi Tulfo. Senator Judge Villanueva may proceed with his interjection when he's ready. You have 2 minutes, sir. Thank you, Presiding Officer, Mr. President. Just two quick questions to our dear witness. Your Honor, malaking bahagi po, Director Matibag, nung sa talakayan dito sa korte at ng buong sambayanan, whether or not natukoy na ba yung sinasabing alleged tinutukoy ng pangalawang Pangulo doon po sa kanyang video. At binanggit niyo po na may inaasahan po kayong development sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Maaari po ba niyong paliwanag, Director, sa pangkalahatan lamang po kung ano po yung layunin ng mga natitira pang bahagi sa investigasyon po ninyo? Just to clarify lang po, no? Kasi when you testified that the individual's identity will become clearer, does it mean, sir, that the Bureau is now focused on confirming or verifying the identity of a particular individual referred to by the respondent rather than determining whether such person exists in the first place? Kumbaga po, yung tanong lamang po dito, sinasagot po ay sino na yung kinontrata rather than hindi po yung meron nga bang kinontrata? Your Honor, 2 bagay po para makarating po tayo dun sa kasagutan sa inyo pong katanungan. Una, sinabi ko nga po with certainty, meron kinontrata. Ano po yung basihan? Mismo ang Vice Presidente na publicly, it is an extrajudicial admission na tinanggap na niya at sinabi na niya na meron akong kinausap na mag-assassin o mamamatay tao para patayin ang Presidente at siya ay pumayag. So that is an admission na meron po. Pangalawa, bakit po natin tinutukoy at tinahanap? Dito na po pumapasok yung kailangan natin siyang makuha, hindi upang sabihin na kami talaga ay nag-usap ni Vice Presidente. Kasi yun naman pong sinasabi ko nga, yung pag-uusap na may papatay at hindi naman nagawa, wala naman po tayong pinag-uusapan na krimen doon. Pero ano po ba? Ano yun? Grabe yun Grabe yung statement niya nun Wala pa tayong pinag-uusapang krimen doon. Kasi wala pa nga. Tanong lamang po dito,
sinasagot po ay sino na yung kinontrata rather than o hindi po yung meron nga bang kinontrata. Your Honor, dalawang bagay po Ah. para makarating po tayo dun sa kasagutan sa inyo pong katanungan. Una, sinabi ko nga po with certainty, meron kinontrata. Ano po yung basihan? Meron daw kinontrata. Sige, ano basihan? Personal knowledge mo ba? O galing lang sa iba? Sige, kasi tinatanong dito, meron na ba o hinahanap nyo pa talaga kung meron? Yun yung tanong ni Villanueva. Ang sagot ni, hindi na natin hinahanap. Meron na talaga. Oh, meron na daw talaga. Ang tanong, sino yun? Sino yun? Alamin natin kung sino, ha? Yung kinontrata, sino nakakaalam niya? May personal knowledge ka ba? Mismo ang Vice Presidente na publicly, it is an So, sabi lang daw kasi ni Vice President Sara Duterte, therefore, wala siyang personal knowledge. Hindi niya alam kung meron talagang kinausap. Nadinig lang niya doon kay VP Sara Duterte. So, ang pinagbabasihan mo ng iyong judgment na meron na, ay hindi naman dahil meron kang sariling kaalaman. Kung hindi, narinig mo lang. Ano tawag doon? Hearsay. Sa Talagog o sa Tagalog, chismosa. extrajudicial admission na tinanggap na niya at sinabi na niya na mayroon akong kinausap na mag-assassin o mamamatay tao para patayin ang presidente at siya ay pumayag. So that is an admission na meron po. Admission daw na meron. True, VP Sara Duterte. Okay? Yun lang. Dahil kay VP Sara Duterte. That's it. Pangalawa, bakit po natin tinutukoy at tinahanap? Dito na po pumapasok yung kailangan natin siyang makuha, hindi upang sabihin na kami talaga ay nag-usap ni Vice Presidente. Hindi daw dahil para i-confirm. O ano daw ang dahilan kung bakit kailangan nilang makuha? Kasi yun naman pong sinasabi ko nga, yung pag-uusap na may papatay at hindi naman nagawa, wala naman po tayong pinag-uusapan na krimen doon. Pero ano po ba ang tinutugunan namin sa paghahanap namin sa tao na yon, sa individual na yon? Yun na po yung sinasabi namin that we have to address the issue of national security, the safety of the President, which is a primary mandate of the National Bureau of Investigation. So pagkat ang banta po sa Pangulo, kapag ito ay seryoso tulad po nitong banta na ito, ito rin po ay dadaos ng ligalig, kaguluhan, at disrespect po sa ating law and order. And that is the very purpose of the existence of the National Bureau of Investigation. Yung binanggit nyo na may mga persons of interest, so yun nga po, no? Tinutumbok na po nito na nandun na po kaya kayo dun sa sino ang kinontrata rather than meron nga bang kinontrata. Tama po, Your Honor. Thank you, Director Matibag. Nabanggit nyo po kahapon din yung parte ng network ng respondent na tinatawag na Davao Death Squad. Batay po ito dun sa ebidensyang nakala po ninyo, sabi nyo sa NBI, at meron po kayong nakikitang impormasyon na nagsasabi ang, gusto kong malaman kung meron po kayong nakikitang impormasyon na nagsasabi na aktibo pa rin po ba ito noong 2024 kaya naging part ito ng inyong assessment sa kapasidad ng respondent? Sa amin po investigasyon lumalabas na meron pa pong mga existing. At katunayan, without naming names, ganito po, ilagay na natin sa konteksto na nagsimula po kami sa maraming pangalan and we narrowed it down. Siguro ito na inaantay ng marami rin na finally ma-identify natin. We are narrowing it down already to less than 20 individuals at may mga pangalan na po kami nito. Sa katunayan po, yung iba po rito, kausap na po namin yung kanilang mga pamilya o kakilala. So, ganun po yung proseso. That's why sinabi ko, baka in 3 to 6 months, we can finally identify kung sino yung personalidad na yun po. Let me wind up, Mr. Presiding Officer. No, in relation again to the Davao Death Squad that we were talking. Alam mo, sa totoo lang, akala nila nakakapunto sila dito. Kasi, ngayon pa lang daw nila na parang sinasabi, sa 20 na lang, pinagpipilian namin kung sino yung kinausap. So, wala nga kayong alam. Talking about, aktibo pa po ba sila noong 204? Aktibo pa rin po ba sila sa kasalukuyan sa inyong nagpapatuloy na investigasyon? Tinatanong po natin ito, Ginoong Pangulo, para malaman natin kung yung ginamit po ng National Bureau of Investigation ay base lamang dun sa historical background na binabanggit po kahapon o meron po na nakalap na mga bagong impormasyon ang NBI na hiwalay na impormasyon tungkol po dito. Well, again, kanina po, tinanong po ng kagalang-galang Senator Erwin Tulfo, we are not limiting it to the Davao Death Squad. Sabi ko nga po, meron pong mga aktibo pa sa serbisyo na men in uniforms at kasama rin po dito ang Vice President Sara Security Group po.
So even those who are actively involved right now, men in uniform, is that what you're saying? That is something that I can say because general naman, it will not Kindly go to wind the up. identity. That will be Meron all, po. Mr. Presiding Officer. Thank you, Director Salamat Matibag. po. Salamat po. Thank you, Senator Judge Villanueva. Senator Judge Aquino is recognized. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes. Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Isang tanong lang po kay Director Matibag. Doon po sa AO11, nakalagay po doon yung mga miyembro ng task force, no? At yung isang miyembro po doon ay mula sa Transnational Crime Division. Opo. Nabanggit niyo po nung isang araw na nasa punto na po kayo sa inyong investigasyon na chine-check po ninyo kung hindi lang ito isang tao pero kumbaga grupo na po ito or may plot, may ploy, may nagkukuntsaba para dito po sa posibleng pagpatay kay President Marcos. So nagtataka lang po ako sa AO11 kasama yung Transnational Crime Division. So my question is, sa inyo pong investigasyon, meron bang transnational nature itong posibleng pagpatay sa presidente? Meron bang foreign intervention or mga players na hindi po Pilipino sa inyo pong investigasyon? Yan po isang sa purpose talaga kung bakit namin isinama para alamin kung sino po. Alam naman po natin, para patayin ng isang presidente, hindi po isa o dalawang tao lang nag-uusap dito. You need, yung kakayahan mo, yung capacity, doon po pumapasok. Kailangan ng pera, kailangan ng network, kailangan ng tao. So tinitingnan po natin ito lahat. Ngayon, yung binabanggit po ninyo, kasama po sa ating tinitingnan yan. Pero ang isa pong mayoryang rason yan, yung pong mga pagbabiyahe ng ating Pangulo, we have to also monitor it because the possibility of endangering the life of the President during his time that is outside of the country, nandoon din po yan dahil sa threat. So kaklaruhin ko lang ha. So yung pagkakaroon ng Transnational Crime Division dahil yan sa mga biyahe ng presidente, hindi dahil merong possible foreign intervention dito sa iniimbestigahan yung pagpaplano. That is also an angle being considered but that's not the main reason po. Alright, salamat. Salamat po. Thank you, Senator Judge Aquino. Senator Judge Lang Padilla kwenta yung tanong. is recognized. Ito. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes. Yari kayo dito. O, ito na, Maraming ito na. salamat po aming ginoong tagapamahalang hukom. Ayan na. Sa ating pong ginoong Pangulo. Meron po akong katanungan para sa prosecution. Sa akin pong mga kaibigan. Prosecution. Yari kayo dyan. Napakahalaga po sa bawat pagdinig ay yung nagsasabi ng katotohanan. Tama po ba? Tama. Opo. Pagka ang isang witness po ay naging halimbawa ng paiba-iba ang sinasabi, ano pong tawag dito? Ulul. Nayari siya dito. Naihi siguro ito. Naihi siguro ito sa salawal niya. Di ba po Is kasinungalingan? this is a hypothetical question, Apo. Your Honor. You are not referring to any particular witness? Si Las Cañas po. Yung Yan inyo pong pinakitang Yari ka ngayon. affidavit. Hmm. Your Honor? Alam niyo po, hindi pa po ako tapos, kaibigan. Easy! Alam niyo po, napakalungkot po para sa amin na marinig na merong kayong ibinigay na affidavit na nabahiran dito po sa loob ng Senado. Dito sa plenaryo ng Senado ay nabahiran ng matinding masasabi nating kasinungalingan sapagkat magkaiba ang kanyang sinabi. October 3, 2016, sinabi niya walang kinalaman ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. February 20, March 6, na iba na ang istorya. Ang tanong ko po, ano ang tawag sa taong paiba-iba ang sinasabi? Hindi kasi ito ganito kagago tong prosecution eh. Gagamit sila ng isang tao, witness, gusto nila gamitin yung kanyang sinumpaang salaysay. And yet, that sinumpaang salaysay ay binago o nagkaroon ng perjury during the time na iniimbestigahan ng Senado. Napatunayan na nga ng Senado na nagsisinungaling ito, pabago-bago ang kanyang statement. Gagamitin mo pa? Tanga ka? Ganun ka katanga? Kaya nga dito, diniretso niya eh. Pabago-bago yan eh. Ano tawag mo dyan? Di ba po sinungaling? Ah. May I answer, Your Honor? Opo, opo.
Kagaya po ng aking binigyang linaw kanina. Ah, At paulit-ulit na rin pong sinabi ng ating presiding officer. Pakisagot na lang po kasi yun lang po ang tanong. ang dami mo kasi alam mo style kasi ng prosecution to eh. Kahit na mga witness eh, yung paikot-ikutin para hindi masagot yung mismong talagang tanong. Ano ba yung tanong? Simple lang. Ano man tawag mo sa ginawa nung pabago-bagong statement? 'Di ba sinungaling? Yes or no? Tama po ba o mali na tawaging sinungaling ang taong iba-iba ang sinasabi? I'm Oh, sorry, sagot. Your Honor, but I need to qualify my answer. No. You said yes or no lang. Presiding officer, isang simpleng tanong lang po. The lead prosecutor may agree or disagree or state a different characterization. I can state a different characterization if I'm asked by the good Senator Judge. You may disagree or agree with the Yun eh. Alam mo, buti talaga ito ang naging presiding officer. Imagine mo si Gatchalian yan. Hindi kasi tama siya dito eh. You might have a different opinion on that. Just say no. Di ba? Just say no. No, I do not believe you. Or yes, I believe you. Hindi na yung, hindi kasi depende yan eh. Meron tayong tinatawag na white lies at saka meron tayong tinatawag na gray and black lies. Ang sinungaling. Di ba? So kung hindi ka naniniwala sa akin, sabi mo, I respectfully disagree with you, Senator Judge. Tapos. Your statement Honor. of the Honorable Senator Judge Padilla. Feel free to say no or yes, Counsel. Kagalang-galang ng mga senator judges at sa atin pong mga nanonood na kababayan. Dahil binanggit po ng kagalang-galang na Senador Robin Padilla ang pangalan at ang affidavit ni Arturo Las Cañas, nais ko pong linawin ang kanina ko pong manifestasyon. Ito po ay ipresenta sa impeachment court bilang bahagi ng Presiding testimonya officer, ng witness. hindi pa din po sinasagot Sagutin mo ng yes or no. ang Lead prosecutor, the response, it's not responsive to the question of Senator Judge Padilla. Akala ko mako-contempt na to eh. Dapat kinontempt na to eh. Allow me to, if the good Senator Judge will allow the presiding officer, pwede ba nating sabihin, lead prosecutor, na ang testigong pabago-bago ang kanyang testimonya sa magkakaibang petsa o araw o panahon ay isang testigong hindi maaasahan. Without particular reference to Arturo Las Sa Cañas, pangkalahatan, I Yes or no na lang. agree with you, Honorable Presiding Officer. Posible nagsisinungaling siya sa isa, nagsasabi ng totoo sa isa, o nagsisinungaling sa isa, nagsasabi ng totoo sa isa. Hindi na natin malalaman yun. Tama po ba yun? Without particular reference to Arturo Las Cañas, I agree with you, Honorable Presiding Officer. Thank you. Maraming salamat po, aming ginoong You may proceed, tagapamahalang Senator hukom. Judge Padilla. Opo. Kasi po, katulad po ng sinabi ng aming Senator Judge, 10,000 hours, Pampilo Lacson, Yo. napakaliwanag po ng sinabi niya. At kami din po dito, ako po mismo ay gumawa din ng panukala na dapat yung mga nagsisinungaling dito, yung mga paiba-iba ng testimony na nagiging aming mga witness, ay dagdagan dapat ang sintensya ng perjury. Kailangan amendahan ang batas na yan. Ngayon, bilang pakiusap po sa inyo, sa prosecution, pwede po ba na sana ay maiwasan natin ang pagbibigay ng witness na may kasong perjury? Hindi na po ito si Las Cañas. Ang sinasabi ko po ay yung dalawang mahal nating witness, si Attorney Jeremy Lotok Yari pa. at si NBI Agent Talilong, na sa mga oras na ito ay may kasong hinaharap na perjury. Pwede po bang iwasan natin na may mga ganito tayong witness para ang nasasakdal po kasi dito ay ibinoto ng 32 million na tao. Sana po, aming mga mahal na kaibigan sa prosecution, isipin nating mabuti bago po tayo magbigay ng mga witness na may perjury na kaso o nagkaroon po kami ng dahilan na gumawa ng amenda na itong perjury ay amendahan. Pwede po ba yun? Your Honor, with all due respect, I would like to take exception to the question and manifestation of the Honorable Senator Judge Robin Padilla. First of all, we were able to verify already that there are no cases pending against the prosecution witnesses. In addition, Your Honor, and only to respond to the concern of the Honorable Senator Judge Padilla, ang conviction po ay hindi ground for disqualification unless it is final
and unless it is punishable by more than 1 year and that the crime constitutes moral turpitude. Alam niyo po, napakaganda po ng inyong sagot. Sana hindi one-sided. Yun Ang ating lang. constitution. Kasi, alam Nahuli sila sa bitag dito eh. Oh, bakit? Eto, panoorin niyo, niyo. pag kayo ang pagpabor sa inyo, alam niyo, bawal po ang ginagawa. Kindly maintain Presiding order Officer, within the bawal po court. ang ginagawa nitong nasa harap natin, nagkukomento-mento. Kindly maintain order in the court. These Contempt mo! Kung panahon ni Miriam yan, contempt yan. Sergeant at Arms, by authority of the Senate President, is directed to kindly maintain. Hindi po order in the sila court. allowed. Mag-ingay. Korte po ito. Thank you. You may proceed, Senator Judge. Hindi, alam mo, sa totoo lang ha, in real court, pwedeng contempt. Pag mag-ingay ka, magulo ka, contempt ka. Kaya yung mga nagsasabi dyan na, bakit ganyan si Padilla? Gago. Judge siya eh. Pwede niya i-contempt yung mga yan. Masyado pa nga ma-lenient ang mga judge eh. Who was speaking? Ako po. You may proceed, Senator Judge. I was Padilla. interrupted. Yun! With due apologies. So, ibig niyo pong sabihin, yung mga senator judges dito ngayon na humaharap sa kaso, na hindi yan. po pinapayagan ng ombudsman at hindi pa rin sila guilty, ano pong ibig niyo sabihin? Your Honor, with all due respect, ang question niyo po kanina ay kaugnay ng pagtistigo. Testigo nga, Referring to judges the nga yung witnesses of sinasabi the eh. prosecution, Your Honor. Ang usapan po ay yung guilty or not guilty. Yan. Tama. So, tatanong na po ako ng bago. Pwede po ba? May I be clarified, Your Honor, on your last question about the senator you said are facing cases? Lead counsel, I think that was Alam more niyo po, malinaw na po yung sinabi ko and wala po kayong karapatan magtanong sa Senator Judge. Diliwanagin ko po. I think, Pahiya ka ngayon, ano, Luistro? Akala mo, kapantay mo yan, ano? Akala niya kasi pantay sila eh. Hoy, judge yan, hindi ka pwede magtanong. Senator Judge Padilla was making a manifestation and not posing a question to the lead prosecutor in relation to our two colleagues. You may proceed, Senator Judge Padilla. Maraming salamat po, ginoong tagapamahalang hukom. Pwede na po ba tayong mag-advance ng katanungan? Yes, Your Honor. Apo. Yung pong sinasabi ninyo, bakit nyo po nababanggit ang ICC dito? Ano po ang kinalaman ng ICC dito sa ating pagdinig? With all due respect, Honorable Senator Judge Robin Padilla, kagaya po ng nabanggit ko na, at marahil panglima ng banggit ng presiding officer, nabanggit po ang ICC, kaugnay ng affidavit ni Las Cañas, na ipirinisinta po ng prosecution bilang bahagi lamang ng testimonya ng witness at bilang bahagi ng naging investigasyon ng Special Task Force ng NBI. Maraming salamat po. Senator Judge Padilla will please wind up. You can Opo. avail of a second round if you wish. Opo. Maraming salamat po. So, ibig pong sabihin, malinaw, na kanina sinabi natin na What is the hindi pleasure siya... of, with the permission of Senator Judge and indulgence of Senator Judge Padilla, what is the pleasure of Senator Judge Rafi Tulfo? Walang mic. Ako, yan na. Speaker Padilla. Bakit pag sa kabila, pinapayagan sila 5-10 minutes? Bakit pag sa amin, sa majority, kinakat agad ni remind pagdating ng bagong, pagdating ng 2 minutes? I think, nakakalata na kami. So dapat pag sinabing 2 minutes, 2 minutes. Pag sa amin sa majority, pag 2 minutes, pinipindot ng... Inaaway niya na ngayon si Escudero. Yung kapwa niya na nakasamahan na eh. Tandaan niyo si Escudero nasa majority na at wala sa desisyon ni Robin Padilla yung pindot. Pinipindot nito. 2-3 beses. Totoo yan. Pero pag sa minority, umaabot na ng 5 minutes, 10 minutes. At meron akong record dyan. Pinapayagan. Why? Thank you. The comments of Senator Judge Rafi Tulfo is recognized. However, the chair would like to point out that in the impeachment court, there is no majority nor minority. We are all... Boom! Kunana! Sa impeachment court, wala majority, minority. Everyone is a senator judge. Nakalimutan ata ni Sen Rafi ito Senator judges. And Senator Lacson earlier requested also an additional time to finish his point, which the chair allowed. Alam mo, dito may tama si Panelo kasi sabi ni Panelo, hindi ko nga alam bakit kailangan limitahan yung oras ng mga senador or judge. Hindi,
I mean, dapat limitahan yung mga kung sino man. Pero yung senator judge sila eh. They have to judge or decide pagkatapos ito impeachment whether to impeach or acquit si VP Sara Duterte. Tapos lilimitahan yung oras ng pag-aalam nila at pagsasaliksik ng katanungan. So tama pa nga dito si Senator Rapi. Sa totoo lang, tama si Rapi dito eh. Na wag na tayo maglagay ng oras dyan. Payagan nyo na lahat kasi patagalin nyo na. Hindi ako, agree ako dun. Dapat talaga mag-usap-usap na at habaan naman yung oras. O kung ayaw ninyo, kasi 2 minutes, doon pa lang sa paligoy-ligoy na sagot ng mga witness, ang haba na eh. Paano pa kaya mo malalaman yung tunay na sagot? Kaya rin ginagawa ng mga witness, hinahabaan yung sagot para maubos yung oras ng senador. Yan ang pansinin ninyo. Kaya nga alam mo, dapat, ang akin, sitahin ng mga senador itong mga tinatanong nila. Yes or no lang, wag nang maraming explanation. Sir reminded Senator Judge Padilla to wind up because his time already lapsed. Kaya nga, Mr. Presiding Officer, I'm sorry, I do have a lot of respect in you. Yung sa akin lang, kahit na sino senador, kapag dating na ng 2 minutes, pinipindutan ng bell eh. Ako ilang beses na ako nang pindutan ng bell. Huwag nyo kasi pinipindot. Samantalang yung iba, hindi pinipindutan ng bell, umabot pa ng 5 minutes. I'm not referring to anybody here now. Yun lang yun eh. Kaya nga kung minsan, binubulungan ko na nun dyan eh. Oy, pindutin mo na yung bell. Para lang makapagsalita yung iba. Yun lang po. Wala na akong tinutukoy dito. Dapat maging fair tayo. Yung sa nagpipindot ng bell. Pag sinabing 2 minutes regardless kahit na sinong senador yan. Dapat pinakita yung nagpipindot ng bell eh. Thank you. The clerk of court is instructed to kindly relate to the bell ringer. To kindly Nakatikim ka ngayon ano? Yung bell ringer, nakatikim kay Senator Rapi. Comedy. assistant in doing the polite reminder to the senator judges with respect to the time allotted. Senator Judge Yes. Cayetano Alan. No, I take the comments of Senator Tulfo in order. I respect your opinion, but just to put on record, as you said, Senator Lacson a while ago asked for more time, binigay. Walang bell yon. Yesterday, 2 bell sa akin. 2 o 3? Dalawa lang ang bilang ko. 2 lang bilang mo. And maybe the solution is that after the first, isang bell na lang, pero kasi from the start of the impeachment trial, we asked the presiding officer at sabi mo nga, liberality, because then if we can't ask questions, baka magkaroon ng Yun na nga motion eh. or mas Tama. lalong tatagal. Maybe, you've been doing it naman, but yun nga, yung just ask to wrap up. But konting, we all want to get back to work. There's so much that we want to do. At least, wala ngang majority-minority, but at least wala ngang threat ng kaso sa majority eh. Kami magsalita dito, parang may sword sa aming nakatutok. So, konting pagbibigay din sa amin ng konting liberality din sa pagtatanong. Yes. But in accordance with the rules, tama naman po yung sinabi ni Senator Tulfo. The presiding officer shall take in advisement the points raised by Senator Judge Rafi Tulfo as well as the point raised by Senator Judge Allen. And in that spirit, kindly wind up, Senator Judge Padilla. Ginoong tagapamahalang hukom, nais ko lamang pong sagutin ang ating kaibigan na si Senator Rafi Tulfo. Sandali lang po. Kaibigan, mas mahaba kasi yung sagot ng ating prosecution. Ako po ay nagtatanong lamang ng yes or no? Ba o hindi. Opo. Pasensya na po. Opo. Kindly wind up, Senator Judge Padilla. Given the bail of the Maraming second round, salamat po. there's one. Tatalon na po ako. Dito na po ako sa aking kaibigan. Maraming salamat po, kaibigan. Opo. Sa akin pong kaibigan, kay Attorney Matibag, mahal na saksi. Mabilis lang po ito. Ako po ay napunta sa PDP laban dahil po sa inyo. Alam mo, galing ng tanong niya dito, ang lupit. Tama po. Opo. Kayo po ang kumimbinsi sa akin. Tama po. Campaign manager niyo pa po. Opo. At masasabi po natin na isa kayo sa nagpa-number 1 po sa akin. Tama po. Sa lugar po namin, number 1 po kayo. Opo. Attorney Matibag, sumama po ako sa inyo dahil alam ko na isa po kayo sa arkitekto ng pagkapanalo ni President Rodrigo Roa Duterte. Tama po ba? Hindi po. Sapagkat noong 2016, ako po ay campaign manager ng Region 4A ni Secretary Mar Rojas po. Grabe, proud na proud siya dito. Na napanalo niya si Robin, yung mga ganon eh. Ako pa ang campaign manager mo. Yung yabang talaga nito nagpapahamak sa kanya eh, no? Yung yabang nito nagpapahamak sa kanya. Ayun. So hindi po kayo connected nung panahon na yon kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Hindi po. Opo. Kung kayo po ay nagtatrabaho sa mga iba't ibang politiko, kayo po ba ay matatawag na political analyst o political
ano pang tawag po doon? Yung mga nagsasagawa, nagpapatakbo ng politika ng bawat politiko? Well, maaari pong matawag na tayo ay tumutulong sa ating pinaniniwalaan na kung sino po ang dapat manungkulan sa ating bayan. Opo. Ibig po sabihin, pwede po kayong gumawa ng isang kandidato at manalo. Makatulong lang po. Sapagkat ang paniwala ko po, hindi naman po isang tao, lalo na ako, ang magpapanalo ng isang kandidato. Opo. So ngayon po, masasabi po natin na pwede po kayong magtrabaho bilang isang political operator? Ano po bang konteksto ng political operator? Ang ibig po sabihin, ako po ay nasasama sa isang political party noon, so tumutulong po tayong maipanalo ang isang kandidato ng political party. Opo. Maipanalo lang po? O ano po ba ang trabaho ng political operator sa Pilipinas? Pwedeng gumawa? Pwede din sumira? Grabe, napatunayan dito, no? Palipat-lipat si Matibag ng kampo at depende kung sino yung kanyang tinutulungan. Di ba? Imagine ninyo, ha? Campaign manager ito ni Robin, pero nung time na nagkakagipitan, abay, dinidiin pa si Robin nun. Di ba? Tapos kay dati ring PDP, ngayon, galing din pala siya doon sa kay Mar Rojas. Ito yung tawag na, di ba, yung perfect definition ng political butterfly. Ito si, At ngayon, na kay Marcos. Anong pinapatunayan ngayon ni Robin Padilla dito? Your guess is good as mine. Galing mo, Senator Robin. Ang political operator to be successful, kailangan po yung kanyang sasamahan ay magtagumpay yung kanyang pong laban at advokasya. Okay. Yun lang po. Maraming salamat po, kaibigang Aton. Kasi remember, hindi sila pwedeng mag-conclude pa. Pero pinalalabas na nila kung anong klaseng tao ito si Matibag. Dito, very clear. Kahapon at ngayon, walang personal knowledge. Okay? Ngayon, pinapatunayan dito na itong taon to, political operator to. So, therefore, yung kanyang mga sinasabi ngayon, it's not because VP Sara Duterte really committed a grave threat, but because he is operating under Marcos administration. Na pinatunayan din kahapon ng defense na yung asawa niya nag-decide na impeach si VP Sara Duterte, di ba? That he is a political appointee of the president. Sino ba yung grave threat? Kuno, di ba si Marcos? Tapos tao ni Marcos ang nagwi-witness. Tapos yung asawa niya pumirma ng impeachment. At itong tao na ito, yung kanyang personality ay isang political operator. Ang galing nyo. Dito, talagang tibag na tibag si Matibag. Talagang, alam mo, sa totoo lang, napahiya. Napahiya ang prosecution dahil kay Matibag. At hindi lang po yun. Ha? Aside from napahiya, talagang wagi na si VP Sara Duterte. Oh. Alam nyo ba't ko nasabing wagi siya si VP Sara Duterte? Papakita ko sa inyo. Chotomate. Kasi alam mo, eto, papakita ko na sa inyo. Ayan, ilagay natin. Yan, wait lang. Survey ng Pulse Asia. Si Senator Bongo naman ang nanguna sa pagka-vice-presidente. Live mula sa Mandaluyong, nanguna sa balita, si mobile journalist Julie Baiza. Julie, sino-sino pang... Wait lang, ha? Maulitin natin. Wait lang. Nangunguna pa rin si VP Sara sa pinakabagong presidential survey ng Pulse Asia. Si Senator Bongo naman ang nanguna sa pagka-vice-presidente. Live mula sa Mandaluyong, nangunguna sa balita, si mobile journalist Julie Baiza. Julie, sino-sino pang pasok sa survey? Hindi natitinag sa unang pwesto si Vice President Sara Duterte pagdating nga sa Presidential Preference Survey ng Pulse Asia. Sa kabila yan ang nagpapatuloy na impeachment trial. Base sa survey, 49% ng mga respondent ang nagsabing iboboto nila si VP Sara para sa 2028. Pangalawa pa rin si Naga City Mayor Leni Robredo na may... Tingnan nyo ito, sa kabila ng impeachment, akala nila nagwawagi sila, pero hindi. Si VP Sara Duterte ang nagwagi sa impeachment. Isipin nyo ito, ha? Ilan na yung mga witness na pinresinta nila? Doon kahapon, di ba, meron tayong balita na si VP Sara Duterte umakyat ang trust rating, si Marcos bumaba. Dito naman, pagdating sa sinong gusto maging presidente, tingnan ninyo. Itotal nyo lahat ng kalaban niya. Hindi lalaman kay VP Sara Duterte. Saan ka pa? Saan ka pa, Brad? Total mo lahat ng kalaban, ha? Lahat ng kalaban. Tingnan, 26 plus 14. That's 40. Tama ba? Oo, 40 yun. Kasi, galing ko, no? 40 plus 1, 42. Plus 0.1. Hayop to si Nicolas Torre, 0.1. Hayop ka.
Sana nagganon ka na lang, nagkulkul ka na lang ng kanal. Ay, oo nga, nagkukulkul pala siya ng kanal ngayon. 26%. Sunod si Senator Raffy Tulfo na may 14% at sina DPWH Secretary Vince Dizon at Baguio City Mayor Benji Magalong na may tig 1%. Lumabas din sa presidential survey ang mga pangalan ni Senator Robin Padilla, Davao City Mayor Baste Duterte, Pasig Ba't kaya sinama si Basti Duterte, no? Siyempre, hindi na, kasi baka sabihin nyo, bakit si Basti Duterte ang mababa? Eh, natural, lahat ng nag-yes kay BP Sara Duterte, hindi na mag-yes kay Basti. Tanggalin nyo yan si BP Sara Duterte doon sa usapan, lagay mo si Basti. Naku po, talo pa rin kayo. Si Tito Soto, 0.02, nakakataba. Acheche. Si Lacson, 0.02 din. Acheche. Uy, grabe naman kayo kay Risa Ontiveros, 0.01. Paano na yung Risa na? Risa na. Ay na kasi pag-endorse nyo yung babalo eh. Walang kwenta, wala nang ang alam, bobo pa. Wala pang followers, wala pang subscriber. Ang pangit pa. Tapos yun ang pag-endorse nyo na, Risa na. City Mayor Ayok. Vico Soto, sina Ping Lacson, Sol Aragones, Tito Soto at Risa Ontiveros. Pero Jiggy, kung sakali man na one-on-one sina VP Sara at Robredo, nangunguna pa rin ang vice na may 52%. Habang may 39% naman si Robredo. Isinagawa nga ng Nax. Yan ang ano. Bakit? Si Robredo kaya ang nag-komisyon? Pero kitang-kita nyo pa rin yung lamang, di ba? Pulse Asia ang kanilang survey mula June 28 hanggang July 3 at 6. May 2,400 respondents yan at error margin na plus-minus 2%. At Julie, para sa Vice President at Senador, sino-sino ang mga ito? Yes, Jiggy, ang kaalyado ni VP Sara na si Senador Bongo nangunguna sa Vice Presidential Preference Survey. Nakakuha siya ng 27%. Sinundan siya ng isa pang VP alay na si Robin Padilla na may 21%. Ang lungkot naman yan. Yung first 1 and 2 parehong kakampi. Tapos sasabihin ninyo, bumabagsak na ang suporta ng mga Duterte. Gagawin din talaga kayo, no? Yan ang tawag na bulag-bulagang kayo. You are living in your bubbles. Pangatlo naman, sina Bam Aquino at Grace Po na parehong merong 14%. Kasunod nila, si Erwin Tulfo, Kiko Pangilinan at Nicolas Torre III. Pasok din sa survey si Rodante Marcoleta, Tito Soto, Bato de la Rosa at Pia Cayetano. Pagdating naman, Jiggy, sa pagkasenador, nangunguna si Padilla na nakakuha ng higit 48%. Pumapangalawa naman si Vico Soto na may higit 47%. Sinundan sila nila Alan Peter Cayetano, Loren Legarda, Manny Pacquiao, Nancy Binay, Sani Angara at Mark Villar. Pasok din sa senatorial preferences sina Ben Tulfo, Jinggoy Estrada, Willie Revillame, Jesus Escudero, Ba't hindi nyo ako sinama? Tatakbo ako senador eh. Sa mga nagtatanong ha, naalala nyo yung nag-post ako, tatakbo ako sa Senado, di ba? O kinabukasan, nagpunta ako sa Senado. Di ko naman sinabing tatakbo ako bilang senador. Tatakbo ako sa Senado. Pumunta ako doon, tumakbo ako doon, pinuntahan ko si Bato noon. Kayo naman kasi, pag kayo nagbasa ng caption, ano yun ninyo? Linawin, ano yun ninyo? Intindihin ninyo. Ang linaw na sinabi ko, tatakbo ako sa Senado. Tumakbo ako kinabukasan dahil, di ba, tumakbo doon si Bato? O sumunod ako nung gabi. Ayaw niyo maniwala eh. Pag ako nagsabi totoo, agad-agad kong ginagawa. Professor Mar Rojas, Benher Abalos at Mark Lapid. Jiggy. At anong tingin dito ng mga eksperto dito sa survey na ito ng Pulse Asia? Ayon sa isang political analyst, snapshot lang naman daw yung ibinibigay ng survey. Bagamat may epekto yung surveys sa magiging daloy ng impeachment trial, hindi naman daw yan kasiguraduhan para ma-acquit ang vice-presidente. Kailangan din daw kasing opinion. Tingnan ang opinion ng publiko kaugnay nga ng nangyayaring impeachment. Isa din ang Hindi naman yun ang tinatanong. Ang tinatanong dyan kung sino gusto maging presidente. Hindi naman sinasabing gusto ma-acquit. Misquote naman lagi yung mga ganyan yung diskarte, TV5. Hindi, di ba? Misquote naman yun. Hindi naman yun ang usapan dyan. Ang usapan dyan, dahil ba dyan sa impeachment, masasabi mong bumababa ang tiwala ng mga Pilipino? Hindi. Isa lang ibig sabihin po niyan. Ladies and gentlemen, people in the house, isa lang ibig sabihin po niyan. Si VP Sara Duterte pa rin ang pinaniniwalaan ng mga Pilipino kahit anong binabato ninyong kasinungalingan. At isa pa, pangalawa na. Pangalawa, yung survey na yan, nagpapatunay na doon sa ginagawang proceeding sa impeachment court, napapatunayan na wala talaga siyang ginawang mali at gusto siya ng taong bayan. Kasi kung sanang, kung may epekto, may sampal yung impeachment trial na yan, dapat unti-unti nang bumababa si VP Sara Duterte. Hindi, unti-unting tumataas. Ano ibig sabihin nun? Sana nga ako stagnant tumataas. Ano ibig sabihin? Napapatunayan po, mga kababayan, na wala po talagang ginawang masama si VP Sara Duterte. Napapatunayan po, mga kababayan, na talagang yung kanyang mga
aligasyon sa kanya ay hindi naman po totoo kung hindi paninira lang. Palakpakan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng asa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka saktan gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. tahimik ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, Ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa. Kahit ngayon. hanggang sa dulo, tangan ka pa rin Sa puso ng batang minsan mong pinakain. Hanggang sa dulo, di ka na
At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.